that Jesus Christ is come in the flesh. So, sino yon? Yung hindi nila kino-confess na si Jesus Christ ay ang Diyos ay, ang Panginoong Jesucristo ay reincarnation. Sino yon? Anong group, anong religious group yon? Muslim. Okay? Hindi sila naniniwala na si Jesucristo ay hindi rin sila naniniwala na si Jesucristo ay namatay. Hindi rin sila naniniwala na si Kristo ay sabihin, nabuhay na muli. Okay? Ang paniniwala nila, may babalik si Jesus Christ. Okay? So, medyo something magulo yung kanilang statement regarding doon. Okay? So, sabi ni John, this is a deceiver and antichrist. Okay? Look to yourselves, verse 8, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Verse number 9. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. So, kaya po nagtuturo tayo ng doctrine, even sa ating mga preaching, ang center natin ng pagpe-preach is no other than the Lord Jesus Christ, the gospel. Okay, verse number 10, if there come any unto you and bring not this doctrine, okay, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Okay, so, ayan, let's pray for the Emprese couple, yung kapatid ni Brother Sandro, no. Sila po ay nabautismohan dito, but due to some distance doon sa Abu Dhabi, ay hindi po sila naka-attend, at ngayon ang ina-attendan nila ay MCGI kay Eli Soriano. Okay, so let's pray for them. I'll try to reach them. Kasi pag narinig mo, siyempre mga baguhang Kristiyano, pag narinig ang Church of God, yun na yun. Okay? So, let's pray for Severiano Emprese and Nerissa Emprese. No? Bumalik na po sila dito sa Dubai. Bumalik na yata si Nerissa doon sa Dubai Mall. So, Lord willing, ay ma-reach natin sila, maipaliwanag na yung pong MCGI ay hindi po yun hospital ng kaluluwa. Yun po ay kulto. Ano po? Yun po ay kulto. So, hindi po sila pure na naniniwala dun sa hindi po sila Trinitarian. Okay? So, let's pray for them. Okay? So, number 1, failure to separate from those who carry different doctrine results in loss of reward. In verse number 8, binanggit yan, that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Meaning to say that the doctrine of Christ refers to the teaching concerning Christ, contextually refers to Christ's incarnation. Okay? So, however, the doctrine of Christ must also include the teachings given by Christ, for Christ's teachings are parts of who he really was. So, ibig sabihin, kapag nagtuturo tayo, mere doctrine, na tinuturo natin si Kristo. Si Kristo ay nagkatawan tao, that's incarnation. Okay? Nagkatawan tao, tapos para akuin yung kasalanan ng at tubusin ang kasalanan ng tao. At siya ay nabuhay na muli sa ikatlong araw. Okay? So, itinuturo natin at all cost that Christ is, malamig ba?
yung patungkol kay Jesus Christ. So, we must not receive them, sino yung hindi natin tatanggapin sa ating tahanan. We must not receive them in our houses. Sino yun? Yung nagtuturo o nung nagdadala ng ibang doktrina. Halimbawa, pumasok sa atin, gustong bumisita ng Iglesia ni Cristo. Ibang doktrina yun ituturo sa iyo. Diba? Yung Jehovah's Witnesses, yung Catholic, diba? Yung ating yung Muslim, o mag-share sila, o magbabahagi lang po kami. No, pwede mo silang entertain, pero wag sa loob ng bahay. Ikaw muna yung maunang magsalita. Katulad nga sabi ko sa inyo, yung ako ay nasa hospital, halos lahat ng mga iba't ibang religious group umiikot dun sa hospital kasi meron din silang hospital ministry. Okay, nandyan yung INC, yung Church of God nga, yung Catholic, yung Muslim, papainumin ka ng tubig galing sa Mecca. Tapos yung Katoliko, gusto akong basbasan nung yung spring ng Sabi ko, bago kayo pumasok, ano yung pakay ninyo? Ayun na yung pakay nila. Pero sabi ko, ako yung unang magsalita. Kaya nung panahon na yon, sabi ko sa mga nurse na bago kayo magpapasok sa kwarto, tanungin niyo muna kung anong kasi hindi ko po lahat tinatanggap na gano'n. Kaya sila ay umaayaw din naman nung ako ay nagsasalita sa kanila, katulad nung born again churches. Sabi nila, ipagpe-pray daw nila ako. Pero sabi ko, ako muna unang magsalita para bago kayo magsalita. At the end of my exhortation, hindi na sila makapagsalita, magpapaalam na lang sila. So, at least I have given my words and the doctrine of God, the gospel to them. So, yun po. Okay? So, ulitin ko, hindi naman masama makipagkaibigan, but to associate with and to accept them in your house, that's another issue. Kasi para mo na rin tinanggap or sinusuportahan yung kanilang ginagawa. Okay? So even we must not beat them Godspeed. Godspeed, literally, well-being to you. Diba? Minsan pag nagsasalita tayo, even nga sa hindi mananampalataya, diba, minsan naririnig rin nyo, pag nag-chat kayo, God bless, may God bless pa kayo, diba? Pero sila ay hindi mananampalataya. Okay? So the word used expresses the common form of salutation, as when we wish one health, success, or prosperity. Ayan, nandiyan yung mga reference verse. If you want to look, write down and read it and meditate it, okay? Nandiyan po, Matthew chapter 26, verse 49, Acts 15:23, Acts 23:26, and James 1:1. Yan po ay patungkol sa salutation, success, yan, okay? So, it would be understood as expressing a wish for success in the enterprise in which they were embarked. And though we should love all people and desire their welfare and sincerely seek their happiness, yet we can properly wish no one success in career of sin and error. Yan po ay good source sa Barnes, sa Albert Barnes, sa commentary niya. Okay. So, is a partaker the verb form of fellowship? Yan sa letter B. So, makikita po natin sa ating passage kanina, binanggit din ng partaker. Or parang nagiging bahagi tayo or sinusuportahan natin yung kanilang ginagawa. Okay? And at the verb form of fellowship, yung salitang partaker, dun sa first
o sa 2 John chapter o sa 2 John 7 to 11. Ano pong point doon? God does not want his children to support false teachers and apostates in any form. So ibig sabihin, lalo na ngayon sa panahon natin, lalo na mga Pilipino, di ba? Lalo na pala ang isa sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nabubuhay, yung hospitality. Okay? Tayo pa naman mananampalataya, napaka-hospitable natin. Diba? Lahat tinatanggap. Pero hindi natin na-distinguish yung magiging sa atin, magiging mahahawa tayo, or it is because of being friends with them. Diba? So, again, God does not want his children to support false teachers and apostates in any way. So, possible objection. To practice this is unloving. Diba yung ganun, parang unloving siya. Yun yung possible objection. Parang, sa tingin natin, parang unloving. Okay? But ang sagot dyan, love must be in the sphere of truth. 2 John 1:1. The elder unto the elect lady and her children whom I love in the truth, and not I only, ang sabi ni John, but also all they that have known the truth. So, ibig sabihin, yung pagpapractice ng gaytong separation, maaaring sa tingin natin is unloving. Pero, ang sagot dapat doon, yung sphere ng love ay katotohanan. Kaya mong magsabi sa kanila ng katotohanan. Okay? Mabuhay ka sa katotohanan. Yun ang tinutukoy dito ni John. Okay? So, question. In what sense do believers become accomplices of false teachers in their evil deeds? When believers accept false teachers at home and relate with them with unguarded friendliness. Nandiyan na kasi yung sagot, no? Okay? Dapat pala inano ko siya. Tawag dito. Ginamit ko yung aking yung PowerPoint. Okay? So, ulitin ko, in what sense do believers become accomplices of false teachers in their evil deeds when believers accept false teachers at home and relate it with them with unguarded friendliness? Okay, the answer is that by associating with false teachers in any way, believers can remove the clear between error and truth. Yun yung tinatanggal natin. Tinatanggal natin yung clear between error and truth. Parang inilalagay mo yung sarili mo sa kanila, yung confusion. Okay? Ano ba to? Siguro, papasok ka sa, because it is, I am friendly. But again, wala namang mali dun sa pakikipagkaibigan. Okay? But to support their activities, that is another issue. Okay? And we should not to listen, boys. Okay? That is another issue that we should not to comply with. Okay? Sa kanilang mga ginagawa. And we should to know our doctrine, and we should to be separated with them in any form. Wag natin silang suportahan. Ano po? Another possible bibigyan ko kayo, and siguro by next Sunday, next Friday, you can bibigyan ko kayo ng questions, and I will ask you on next Friday. Halimbawa, kasi
yung Red Crescent ba is a way to support the religious activities of the Muslim? Okay? Ulitin ko. Gumawa kayo ng inyong statement. Pag-aaralan na natin yan sa next. Okay? What about yung yung blood donation? Sa Red Crescent din yun. Especially dito sa UAE. Red Crescent din yun yung gumagawa ng ganun. Okay? But honestly to say, lahat ng ininom kong dugo, nilagay ng dugo sa akin, galing din sa Red Crescent yun. Sa blood bank. Okay? So, make a statement, is that a really supporting the activities of what do you call this? The doctrine of cults, or we have a what do you call this? Consideration. Okay? So, dito kasi sa UAE, or there is a case-to-case basis. Okay? So, gumawa kayo ng statement ninyo, pwede kayo mag-search. Okay? Tingnan natin kung ano yung mas Sa next Friday po yan. Okay? So, understanding the if God wants us to be careful in our actions so that we would not appear as tolerating and working with false teachers, what do you think is God's viewpoint regarding those who openly embrace false teachers? Again, ano yung viewpoint nyo dun? I will use the word viewpoint nyo dun sa blood donation and Red Crescent. Okay? Ano yung viewpoint nyo dun? Okay? So, letter G, understanding the destructive influence of false teachers explains God's command to not associate with false teachers. False teachers rightly shares Christ's denunciation of the scribes and Pharisees in Matthew chapter 23, verse 13. Kaya sabi ni Jesus Christ, "But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in yourselves, neither suffer you o ye them that are entering to go in." Ano yung ginagawa nung false teachers? Ano yung ginagawa nila? Nilalayo nila yung tao para makilala sino? Si Jesus Christ. Correct? Amen? Yun ang trabaho nila. O halimbawa, itong Pharisees and scribes and Pharisees. Alam nyo ba ang scribes and Pharisees? They are what do you call this? Expert in the law. Isa sa mga sumusulat sa scrolls ay yung mga scribes. Alam nila yung law. Alam nila yung law ng Panginoon. But they are the one na nagiging hindrance doon sa mga tao para hindi makilala si Jesus Christ. Yun ang trabaho nila. O sino ba yung nung ang Panginoong Jesucristo, sino ba yung nagiging hadlang para sino ba ang nagplano na ipapatay si Jesus Christ? Hindi ba yung scribes saka yung Pharisees and priests? Sila yung sila yung ibig sabihin nagiging dahilan na ang tao ay magpatuloy na bulag na hindi kilalanin si Jesus Christ. O minsan, ganun din tayong mga mananampalataya. O sinasabi natin, tayo ay totoong Kristiyano. But merong point sa buhay nyo
na naging hindrance din kayo sa unbeliever para hindi kilalanin si Kristo. Sa papaanong pamamaraan, ang daming pamamaraan. Hindi nyo lang napapansin. Pero hindrance kayo nang hindi makilala ng mga unbeliever si Jesus Christ. Halimbawa, yung hindi pag-share ng gospel, hindi pamimigay ng tracts. Hindrance na yun eh. Hindi mo ginagawa yung responsibility mo. Even sa office mates mo, sa katrabaho mo, you don't even open your mouth to tell about Jesus. Yan yung masakit sa ating mga Kristiyano nagtatrabaho. Correct? Kasi nga, minsan, kilala lang nila tayo na Kristiyano tayo, but we don't even say the gospel to them. We don't even speak the gospel to them. And that's form of what? Hindrance. Hindi natin ginagawa yung responsibility natin to tell about Jesus to them. Diba? Hindi lang itong scribes and Pharisees. Diba? Minsan, ang tatapang natin magsalita. I will always use nothing because I'm not perfect pastor. There's no perfect pastor. Okay? Tatapang natin magsasalita mga Kristiyano, pero minsan napapractice natin yung pagiging hipokrito. No. Kasi kung tayo talaga ay compassionate like our God, even our office, yes, there's no problem. They know we are believers. But did you open your mouth to them? Okay? You know, when yung nagsimula si Preacher Angelo, nung siya ay nag-iinit, nagtulong kami dalawa, halos lahat ng katrabaho namin nadadala. Kahit sila mga hindi, umaaten lang sila. Come on, let's okay? Hindi man nila maintindihan kasi hindi rin sila nakakapagsalita ng English. Kasi Jesus lang, Jesus. Okay? Ayun ang problema pag language barrier. At least we try our best. They know we are believers, but we tell to them the gospel. So there's a problem in that. Instead that we influence them, the problem, these false teachers influences many believers. Diba? Okay? Tayo pa nga yung ini-invite birthday. Pumunta tayo sa birthday ng kailang mga pag may gathering sila, tayo nandun. Pero tayo, hindi natin sila madala pag may gatherings tayo. Is that, what do you call this? Yeah, they influence us much, but we don't influence them. Okay? The Apostle Paul imitates the Lord Jesus' disposition against false teachers. But though, ang sabi ni Paul sa Galatians chapter 1, verse 8 to 9, okay? But though we, sabi ni Paul, sinali niya yung sarili niya, hindi sinabi niya you, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again. If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. So, ibig sabihin, inimitates ni Paul si Jesus Christ when it comes dun sa mga false teachers. Na nagtuturo ng gospel. So, ultimo kaya nga nagkaroon ng si Peter, nasabihan siya ni Paul. Sino ba mga nasabihan ni Paul? Okay? Because of the issue of other gospel. Meron ng,
nung araw pa meron ng mga false teachers. Okay? Na nagtuturo ng ibang ebanghelyo, ng ibang gospel. So, iyon yung masakit sa panahon natin ngayon. Kaya minsan, ayan ang inaatake ng Muslim sa entire Christianity. Diba? Ang dami nating Christian tayo, iba't Catholic kinatawag Christian. Iglesia ni Cristo, Christian. Jehovah's Witnesses, Christian. Ano ba? Mormon, Christian. Okay? Born again, Christian. Ano pa ba? Yung Kingdom of Jesus Christ, Christian. Kaya nalilito sila eh. Sabi, ang dami namang parang daming faction ng Christianity nyo. Diba? Parang iniisip kami, isa lang kami. Pero kung aatakihin ko sila, marami rin sila. Okay? Pero hindi tayo nakikipagdebate. Okay? Kaya pag nakikipag-usap ako sa Muslim, pag nagsalita siya ng patungkol sa aatakihin ko talaga siya. Ng ganon. Okay? Salamat lang sa Panginoon, hindi pa sila nag-open sa akin ng ganon. Okay? So, see to it that is our ngayon. Kaya totoo talaga ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon na marami yung magsasabing sa pagka siya ay nawala sa mga disipulo. Maraming mag-aangkin magsasabi na siya yung Kristo, okay? At may mga false prophet. Even in the Old Testament, ang daming false prophets. Okay? Sino ba yun? Si Balaam. Oh. Diba? Sino ba? Ang daming false prophets. Nung panahon ni King Jeroboam ng Northern Kingdom, merong isang prophet na nag-rebuke sa kanya, tapos bagong propeta na inutusan ng Diyos na i-rebuke si Jeroboam. Okay? And afterward, sasalubong niya yung other prophets, yung old prophet, na niligaw siya, naging backslider. So, doon mo makikita, even those believers, akala natin matagal na sa pananampalataya, pero yun yung nagiging dahilan para parang influensyahan siya na hindi gawin yung kalooban ng Diyos. No? See to it, brethren, that you are in the right path. Kasi hindi lahat ng even pastor nga maraming mga akala natin yung pastor nagpi-preach, yung preacher nagpi-preach, okay yung spiritual niya. Pero hindi natin alam, backslider pala. Okay? That's why the importance of prayer. Okay? And we should to pray for revival. A while ago, while I'm planning to designate passages next week sa mga mag-i-speak sa atin, I may realize in myself, sabi ko, Panginoon, the congregation will not revive if the leader is not revived. Kaya I analyze myself. See to it, fathers, that don't just inform your children, also check your spiritual life. Discipler. Ang kala nyo, okay na yung i-check nyo muna ang sarili nyo bago kayo magturo. Baka yung tinuturo mo okay naman, pero hindi effective kasi nga yung buhay mo hindi angkop doon sa tinuturo mo. Yun ang nagiging problema natin. Hindi na lang natin kayang aminin sa sarili natin because we have been years as
as believer, hindi natin kayang aminin sa Diyos that we have wrong and we need revival. Kasi ang pumapasok, ang isang sumisira sa mananampalataya, pride. Okay? Pride goeth before destruction. Kaya walang bilangan ng taon sa pagiging mananampalataya. Either you are 40 years, hindi yun ang tinitingnan ng Diyos. Mga Kristiyano sa yung panahon ng Israelites, ang tagal na nila. Pero ganun pa rin yung buhay nila because they need revival. Ang pumasok na lang sa kanila dahil sila ay pinili ng Diyos. Kasi ito yung thinking natin, dahil tayo Kristiyano na, ang tingin natin, pupunta tayo sa langit, but deep inside, yung ating espiritu is malayo na sa Diyos. Yung puso natin. Matigas na yung puso natin. Sabihin, mayabang na lang ang dating natin because we tend that our soul will go to heaven. But yung katotohanan dun, matigas na yung puso natin kasi nga nagmamayabang na lang tayo. Okay? Summary applications and we will end. Okay? Believers must never work together with false teachers and apostates, even for evangelism endeavor. Again, I'm not against dun sa, hindi ko inuhusgahan yung ginagawa ni Billy Graham. He is a good gospel, he is a good evangelist. But when it comes to evangelism endeavor, yun yung medyo palyado yung kanyang ginagawa. Kaya niyang yung crowd kayang maglumuhod kapag siya nagtuturo. Ang problema, ang dating, nandun yung Pentecostal, nandun yung Jehovah's Witnesses, nandun yung Catholic, nandun yung Orthodox, nandun yung iba't iba religious group. Gathered yun eh. Kapag ka nag-preach siya at may lumuhod, lahat ng counselee nandun sa harap. May counselee ang Iglesia ni Cristo, may counselee ang gayetong church. Okay? Pag nakita na tatanungin ng committee, anong church po kayo? Iglesia ni Cristo, o tatawagin yung Iglesia ni Cristo na counselee, meron pong lumuhod sa inyong sumunod sa invitation. Oh, that's the wrong idea. There's no wrong with the preaching. But when it comes to ang kakausap pa rin yung counselee ng bawat religious group. Okay? So again, I'm not against doon sa pagpipreach ng gospel. But nahahaluan ng hindi magandang gawain. Okay, he is a good man, si Billy Graham. Okay? Believers must be careful that their words and works will not lead unbelievers to think that they are cooperating, supporting, or welcoming false teachers. Like in our days, ang daming mga Baptist na huhumaling mapakinggan si Prosperity Gospel, sino ba yun? Joel Osteen. Okay? Joel Osteen, this is a prosperity gospel. Ginagamit pa yan ng maraming mga preachers sa Pilipinas, kinukot yung kanyang mga words. But merely Joel Osteen is a prosperity gospel. Marami yung magaling siya, ang daming member, pero siya ay prosperity
gospel. Hindi siya nagtuturo ng totoong gospel. Prosperity, puro kung sinong gustong yumaman, sinong gustong magkaroon ng lupa, okay? Kung sinong gustong pumunta ng Amerika, itaas niyo yung panyo nyo, okay? Papipray kayo si El Shaddai, si Bilarde, si Mike Bilarde. So, again, mag-ingat tayo sa ating pananalita, sa ating ginagawa, na maaaring mag-lead ito sa mga unbeliever na mag-isip na tayo ay nakikipag-associate o nakikipag-cooperate at sinusuportahan natin yung gawain ng maling katuruan o false teachers. So, that's all for tonight. And I do believe meron po kayong practice. And I hope that what is your viewpoint before we proceed to separation from persistently, blatantly disobedient brethren. Yan po ay kasama din sa ecclesiastical separation. Ano po? Tatackle natin next Friday. And before we tackle next Friday, I will ask some of you, ano yung viewpoint niyo dun sa Red Crescent, okay, and blood donation. Okay? So, let's pray. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa amin. Panginoon Diyos, nawa sa amin pong paglakad sa araw-araw sa pamumuhay po namin bilang isang mananampalataya. Nawa, Panginoon, ay hindi po namin o even single glimpse, hindi po namin nagawang sumuporta sa mga bagay na nagtuturo ng maling katuruan, Panginoon Diyos. And if we have done, O Lord, may you forgive us. And help us to be careful from tonight o today's onwards na lahat ng aming pong kinikilos, sinasabi, ay hindi po ito makitaan ng pagsuporta o pakikipag-cooperate sa mga gawain na kung saan ay nagtuturo ng hindi tamang doktrina ng Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami na kami ay alam namin na kami ay hiwalay sa kanilang mga gawi. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na maging loving kami, but with the fear of truth. O Lord, help us to do your commands as St. Peter told, he quote, that you called us to be holy because you are holy. Lord, in words, in conduct, help us to be holy. Be magnified and glorified in our midst. In Christ's name we pray. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening dyan sa mga kapatid natin sa online, sa Kuwait. Ayan, si Zebedee, si Brother Benji,